ikaw ba yung nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, OFW? It's either ngayon ka lang nag-ibang bansa or matagal ka na nag-iibang bansa. Pero sa laki ng kinikita mo, niisip mo, paano pag nag-retire ka, pag uwi mo sa Pilipinas, ganun din ba kalaki yung kikitain mo? Kapatid, panoorin mo tong video na to, baka makarelate ka. Maraming mga OFW nating kapatid na yun yung problema or kinakatakutan nila. Kasi bakit ba tayo nag-abroad? Kasi maliit yung kita sa Pilipinas. Tapos naisip natin na sa ibang bansa, same amount of work pero mas malaki yung ibinabayad ng ibang tao sa ibang bansa, di ba? Kaya napipilitan ang karamihan sa mga Pilipino na mag-ibang bansa. So pag nasa ibang bansa sila, majority sa kanila nakakapag-provide ng magandang buhay sa pamilya nila. So yun naman yung goal di ba? Kalimitan sa goal ng mga OFW is makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya nila. Pero ito ngayon yung problema. Granting na maganda yung kita mo sa abroad, pero alam mo yun, kapatid, for a fact, na hindi pang habang buhay yan. Yung kinikita mo na yan, habang nasa abroad ka lang. At habang nasa abroad ka lang, mapapakinabangan ka lang kung bata ka pa, malakas ka pa. So, ito yung precious commodity na lagi ko sinasabi, yung time and health. So, kung wala ka na doon sa isa na yon, wala ka ng time, wala ka ng health, wala nang kukuha sa'yo doon sa ibang bansa para magtrabaho at kumita ka ng malaki. And sad to say, ang problema sa karamihan sa mga OFW na hindi nakapaghanda ng kanilang retirement sa Pilipinas, pag uwi sa Pilipinas, wala na silang silbi doon sa mga mahal nila sa buhay. So, it's either may sakit ka na, matanda ka na, so pinagtuturuan ka na kung sino mag-aalaga sa'yo. So, yun yung malungkot. Yun yung malungkot. Yun yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa'yo. Kasi, naghirap ka ng matagal sa ibang bansa, pero pagdating mo dito sa Pilipinas, hindi nasuklian ng mga mahal mo sa buhay yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanila habang nandun ka pa sa ibang bansa. So, yun yung kailangan iwasan natin. So, ako ngayon, yung mga videos ko is about sa papaano natin mapaghandaan yung pagtanda natin, yung mga finance natin, yung gagastusin natin, retirement natin, etc. etc. So, pinakamaganda talaga niyan is magnegosyo ka sa Pilipinas, kapatid. Magnegosyo ka sa Pilipinas. Pero, maraming negosyo dyan. Ako kasi, yung isasuggest ko na negosyo is ito yung proven ko na nangyari sa akin at nangyari sa ibang mga kliyente ko. Pero again, hindi to exclusive. So, yung pinopromote ko na business is gym business. Pero, kagaya nung may mga nag-comment, so pwede kang magtayo ng tindahan itlog, bigas, mantika, sari-sari store, water station, computer shop, etc. etc. Pwede mong gawin yon. Depende sa kung ano yung mindset mo. Basta importante, may maitaguyod ka negosyo. Mas maganda nga yan, maitaguyod mo yung negosyo na habang nasa ibang bansa ka. Okay. Pero, hindi ko ikukwento sa inyo paano yung sa tindahan tatakbo. Ang ipapaliwanag sa inyo paano tatakbo yung gym business. Kasi yun yung specialty ko. So ganito, ang maganda kasi sa gym business, kumpara doon sa mga sinabi ko, yung sari-sari store, tindahan itlog, mantika, bigas, computer shop, water station, pinagkaiba nung gym business, una, non-consumable yung gym business. Yung gym mo, non-consumable yon. Ibig sabihin, walang nauubos na produkto mo pagka may gumagamit na kliyente mo. Ibig sabihin nun, kahit manlibre pa ako ng isang buong barangay, walang mawawala sa akin. Samantalang doon sa mga negosyo na sinabi ko, hindi ka pa pwede maglibre ng itlog, mantika, bigas, tubig, sari-sari store, etc. etc. Kasi malulugi ka doon di ba? So, kailangan mo ma-imagine yun. So, yun isa sa pinakamagandang advantage ng gym business. Pangalawa, isang beses ka lang mamumuhunan sa gym business. Isang beses mo lang ilalagay yung mga equipment na yan. May mga maintenance yan, pero ang maintenance niya napaka-minimal. At kung magme-maintain ka, ibig sabihin kumita. Kung may nasira dyan, ibig sabihin may gumamit. So, maraming gumamit, malaki kinita mo. Samantalang sa sari-sari store, itloga, mantika, etc. etc. Pagkalabas mo ng puhunan, pagkabili mo ng paninda mo, mauubos yan. Pag naubos yan, bibili ka na naman. So, punta ka sa palengke o sa source mo, i-replenish mo yung inventory mo. So, paulit-ulit yung cycle na yan. So, kumikita ka araw-araw. Pero araw-araw din nauubos yung paninda mo. So, bili ka ng bili. So, ang problema niya, lalo na kung gusto mo na magpahinga, kaya ka nga umuwi sa Pilipinas para at least magpahinga na,
Pag nagtayo ka ng mga ganitong klaseng negosyo, para kang hindi nakapahinga. Di ba? So, sa gym business, kaya mo to. Hindi siya ganun kahirap i-manage. Pangatlo pa, doon sa mga businesses na sinasabi ko, lahat yan may spoilage. Lahat yan pwedeng may masira. Kunyari, binagyo tayo, which is nangyari sa Bicol area, sa Cagayan area, binaha. Binaha yung tindahan mo, binaha yung computer shop mo, water station mo, mantika, bigasan, itlugan, may mapapakinabangan ka ba nun pagkatapos? Samantalang sa gym business, babahain yan, matutubigan yan, pero mapapakinabangan mo pa rin yan. Bukas makalawa, tutuyuin mo, pwede na yan. Last but not the least, yung negosyo na computer shop, water station, sari-sari store, bihira dyan yung tumatagal ng 10 taon pataas. Tapos, etong gym business, pwede mo siyang ipamana sa anak mo, maski sa apo mo, at susunod pang generation. Hindi to kwentong nuno kasi kahit saan lugar sa Pilipinas na may mga lumang gym, pansinin nyo yung gym na yun, gano'n nakatagal? 10 years, 20 years na? Ang tatagal na, nandiyan pa yan. Ang laki na, ang dami na ng mga pinalaking mga katawan yan, nandiyan pa yung gym na yan. So imagine nyo, gano'n katagal, minsan ka lang mamumuhunan. Minsan ka lang mamulang. Tapos ito pa, ito yung pinaka nagustuhan ko sa gym business. Kasi, yung puhunan mo, ngayon, 20 years from now, lalaki pa yung halaga ng equipment mo. Bakit? Katulad ko, ang package, pinakamalit kong package, way back 2012, 2008 kasi kami nagsimula. Tapos 2012 ako, unang nagkaroon ng package. Pinakamalit ko, ang pinakamalaki kong package noon, yung package C, 197,000. Sa ulado ko yon, 197,000. Kasi, ang package C, dati ang tawag namin doon, package 197. So ngayon, fast forward, 2025, January ngayon, nagtaas na rin kami. So ngayon, nasa 311,000 ata. 311,000 na ngayon yung package C. Same na equipment, same na plato, lahat, parehong-pareho. Pero ngayon, nasa around 311,000 na from 197. Ang punto ko, kung ikaw nakabili ka ng 197,000 sa akin na package C way back 2012 at ngayon 2025 gusto mo nang ibenta yung gym equipment mo na yan, hindi mo siya kailangan ibenta ng mas mababa sa 197. Kahit nga mas mahigit sa 197, mabebenta mo yan. Kahit ibenta mo ng 210,000, bibili niya. Bakit? Kasi pag binili mo siya ngayon, mahal na. Bakal pa rin yan. Pipinturahan lang yan, lilinisin lang yan, tanggal na yung kalawang. So, anong negosyo? Yung pwede mong maisip, kapatid, na pag binili mo ngayon, tapos 10 years from now, pag binenta mo, mas mahal pa kaysa sa pagkabili mo. Isip ka kung anong negosyo yun. Ang plato kasi, tumataas yan, yung plates. Again, sabi ko, nung nag-umpisa ako sa gym business noong 2008, nasa 18 pesos to 19 pesos per pound yan sa Raon. Ngayon, naglalaro na sa 45 pesos yan do sa Raon per pound. So yung nabili ko, let's say, 18 pesos per pound way back 2008. At ngayon, buhay pa talaga yan, yung mga plato ko na yan, hindi ko binenta yan. Ibenta ko mo siya ng 30 pesos per pound ngayon, mabenta pa rin siya. Kasi yung 10 pounds noon, 10 pounds pa ngayon. So, ganun kaganda yung gym business. Ngayon, kung OFW ka, syempre, ang hirap mag-isip ng negosyo na nandito ka sa ibang bansa, tapos sa Pilipinas, paano patatakbuhin yan? Kaya pwede nyo i-PM yung mga kliyente ko, kagaya ni Sir Rafael Estuye. Ilalagay natin dito sa video kung sino-sino yun. Lahat to mga OFW ha. May kliyente pa nga tayo na OFW from Lubao, Pampanga, na nag-retire na. Bata pa to ha. Lagay din natin yung pangalan niya. Bata pa, nag-retire na siya. Nagkaroon lang siya ng gym business. Tumigil na siya sa pag-abroad sa South Korea. So, kailangan makapag-isip ka ng negosyo na madali i-manage. Kasi ito, yung gym business, ito maganda kung OFW ka. Kasi pwede mo itayo dito sa Pilipinas habang na doon ka pa sa abroad. Ang kagandahan kasi nito, ganito yan. Sigurado ako na yung sweldo mo, part of it, pinapadala mo sa Pilipinas, sa mga pamilya mo, di ba? So, yung pamilya mo ngayon, natututong umasa sa'yo nasa ibang bansa ka. Kundi, daddy, pahingi pera. Mami, pahingi pera. So, padala ng pera. What if, kapatid, magtayo ka ng gym business dito sa Pilipinas. Tapos, doon sa gym business na yun,
doon na mangangailangan yung pang-araw-araw na pangangailangan nila at iba pa. Nang sa gano'n, matuto yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas na magtrabaho para rin sa sarili nila. Kasi, aminin mo man hindi, talagang karamihan sa mga OFW, pag nagpadala ng pera dito sa Pilipinas, talagang umaasa sa kanila. Umaasa sa kanila yung mga pamilya nila. So, ngayon, kumikita na sila sa Pilipinas, lumiliit pa yung gastos mo. So ngayon, siyempre, testing mo muna kung okay yung yung gym business. Ngayon, pag na-realize mo na okay yung gym business, saka ka ngayon umuwi. Pero wait, there's more. Kasi sa tingin ko, hindi sasapat yung isang business, isang gym business, para masunod yung luho mo. So ito yung suggest ko. So, maaring, natatakot ka umupa. Diba? Totoo yun. Maski ako, noong una natatakot ako umupa at hindi ko rin isasuggest sa'yo na umupa ka para sa unang mong gym business kasi masyadong maraming risk. Okay. Suggestion ko, doon ka sa bahay mo maglagay ng gym. Doon ka maglagay sa garahe mo, 30 square meters, kagaya ko. Tingnan nyo ito sa video. Ang unang-unang gym ko, 30 square meters. Kumikita ako ng pera doon, sapat na yun para sa pangangailangan namin ng mga anak ko. Pero ito ngayon, ang susunod mong tanong sa akin, paano kung wala akong pera? Paano kung wala pa akong bahay? 'Di ba? Yun. Baka mas makatulong ako sa iyo dito, kapatid, sa video na 'to. Kung OFW ka, wala ka pa sariling bahay, doon sa previous video ko, tinuro ko kung paano magkaroon ng sariling bahay. Kung wala ka pang sariling bahay at wala ka pang budget sa pagbayad. Ito 'yun. I-share ko yung link para doon sa complete details ng gagawin mo. Pero ito yung pinaiksing version. Punta ka sa bangko, mag-loan ka. Ang ilo-loan mo is yung property na bibilin mo. Punta ka sa subdivision or sa ibang mga nagbebenta ng property. Kausapin mo sila kung papayag sila na magbabank loan ka. Pag pumayag sila mag-bank loan, i-release nila yung property na yun sa pangalan mo, pero bibigyan sila ng letter of guarantee ng bangko na once na mailipat yung titulo sa pangalan mo, mag-release ng pera yung bangko. So doon sa procedure na yun, hindi mo kailangan ng may sarili ka ng bahay at lupa para umutang. Kasi maraming nag-aakala na kailangan may property ka na para umutang ka sa bangko. Mali po yun. So doon sa tinuturo ko, pwede ka magkaroon ng umutang sa bangko kahit wala ka pang property. Kasi yung property na bibili mo, yun mismo ang iko-collateral mo. Okay. So ngayon, may sarili ka ng bahay at lupa, di ba? Doon mo itayo ngayon yung gym business mo. Yung gym business mo ngayon, ang maganda ngayon dyan, yun yung magbabayad muna. Kasi hindi ganun kalaki kikitain yan kung magbabayad muna ng monthly amortization. Kagaya ko, papakita ko sa video, 5 years to pay, yung property na nabili ko, 2 million yung halaga, tapos 42,000 monthly, 5 years to pay. So lahat, yung 42,000 na yon, wala akong inilabas na pera doon, lahat yon kinita ng gym business ko, lahat yon nabayaran in 5 years ng gym business ko. So, doon sa sinabi ko na yon, maaaring hindi pa kumita ng malaki. Bakit? Kasi ang goal kasi ng pag-utang mo sa bangko is mabayaran mo muna yung property. So yung kikitain mo sa gym business, pambayad lang muna yung property. Pero ito yung maganda ngayon. Malaki na matitipid mo. Bakit? Kasi unang-una, kung wala ka pa sariling bahay, most likely naupa ka. Kung naupa ka, may ginagastos ka buwan-buwan. Ngayon, pag bumili ka ng sarili mo, wala ka nang gagastos yung buwan-buwan. Tapos yung pambayad mo pa buwan-buwan, doon sa monthly amortization ng business mo, is manggagaling doon sa gym business mo. So, papakita natin dito sa video, especially yung Awings Gym. Yung Awings Gym is ganun-ganon. Bahay to. Sa subdivision, ginawa nilang bahay, yung taas, pero yung first floor, ginawa nilang gym. So, si Sir Aweng, OFW, nagtatrabaho sa barko. So, kanila na yung property ngayon. Tingnan nyo kung magkano yung kinikita ng gym na yon. Tapos, may isa pa rin tayo yun. Si Sir William ng San Pablo, isa pa rin ex-OFW na nag-retire na sa Pilipinas. Maganda rin panoorin nyo yung video na yon. Yung bahay niya, ginawa niyang gym business. Lumaki yung gym business niyang yon. So tingnan nyo kung magkano yung kinikita niya. Pakita natin yung video na sinasabi niya kung magkano kinita. Ang first month namin dito is I think 20,000. Wow! No, 15,745. Magkano yung per day mo? Ang per day namin, per session is 50 pesos for the student. Estudyante. Yeah, 60 pesos for non-student. Eh yung gusto mag-monthly po? 600. 600. Before, ang nag-gym dito, siguro maghapon,
6, Nung umpisa. 10. Oo. Nung umpisa, ganun. Tapos naisip na ako, tangina, tama ba itong ginawa ko? Oo, para nakakapanghinong ng loob kasi parang hindi madami tao. Parang sabi ko, shit, parang ganun. Pero kung titingnan mo naman din, yung first month namin, umabot kami sa ganung amount. Oo. Na which is, yun nga, wala kaming Totoo yun. binabayaran na tao, na upa. Yun, then the second month, parang pagano na siya ng pagano. Kunyari lang na itong space mo na to Itong is space pinaupahan mo. Sa tingin mo, mapapaupa mo na 15,000 to? Hindi. Hindi talaga. Di ba? So, posible yung kapatid. Lawakan mo lang ang pangunawa mo. Pero kung naisip mo na hindi mo kaya, talagang hindi mo kaya. Kasi kung ano sinasabi ng isip mo, yun ka. So, kailangan mo i-research to. Ito yung magkagandahan sa Gym Depot. Na isi-share namin to sa inyo, itong mga ganitong kaalaman. Kasi, itong mga ganitong kaalaman, it's either matututunan mo sa eskwelahan, pero hindi sa college. Tuturo to sa'yo sa masteral, sa doctorate, or mababasa mo sa libro. Pero dito, dahil nanood ka sa video ko, hindi mo na kailangan gawin yun. Kailangan mo nilang i-search kung totoo yung sinabi ko. Patunayan mo na tama nga yung sinabi ko. Kasi otherwise, di wag nyo na lang ako sundin. Pero, kapatid, I hope, mabuksan ko yung kaisipan mo. Alam ko, marami pa rin dyan sarado yung isip, pero hindi ko kayo masisisi. Pero doon sa iilan, na nabuksan ko yung isip, good luck sa journey nyo. At kung maisipan nyo na ipaumpisahan ang gym business na yan, willing ako turuan kayo, i-guide yun. Libre ko pong binibigay ang guidance kung paano magpatakbo ng sarili nyong gym business. Ako po, Ulis RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.